Meron. Yung ano yan, yung sa kanila. Hindi kayo gumagana. Ay, nakita na ako. Ay, hello. Hello, Lovercats! Happy Wednesday sa inyong lahat. Ayan, kamusta? Kakatapos lang po ng Sugod Bahay at nandito po ako ngayon dahil meron naman po tayong bagong segment. May mga questions. Meron pong mga katanungan para sa akin. At paano ito, maaari mo bang i-explain sa ating mga manonood? Parang ganito lang yan. Anong ibig sabihin para as a babae, sa point of view ng babae, kapag may mga tinanong ka tapos yun yung mga respond nila sa'yo. Halimbawa, for example, magpapaalam ka. Halimbawa, babae. So teka. Akala ko, parang sila yung yung lalaki yung magpapaalam, tapos ano yung response ko? Ganun ba? Parang ganun. Pero ganun. hindi, ikaw sa'yo. As a babae, kapag nagpaalam ka, tapos sinabi sa'yo na, halimbawa, ito, yung una, halimbawa nagpaalam ka. Alis kunwari. Tapos kunwari. sinabi, Tapos pag sinabi bawal. sa'yo, Teka, ang sasagot ba sa akin ay magulang ko ba o nobyo sabihin na nating boyfriend. Boyfriend. Sige, sabihin nating love interest ang aking pagpapaalaman. Okay. Nagpaalam ka, tapos sasabihin sa'yo, okay lang, sige, have fun. Mga ganon. Sa'yo, Okay, anong sige. dating sa'yo nun? So yun na ba yun? Yun na yun. Sa akin? Well, edi okay, kasi pinayagan ako, pero may mga, may mga moments na parang, speaking on behalf ng mga kababaihan, merong mga kasing ibang tao na gusto nila yung pinagbabawalan sila, yung mga babae and lalaki din gusto nila yung pinagbabawalan. So parang yung mga ganyang response, ayaw nila ng mga ganyan. Parang mas gusto nila na kapag nagpaalam sila, parang pagbabawalan muna, ang dami munang itatanong, ang daming guidelines, ang dami pang sasabihin, ang dami pang basta ang daming minsan 'di ba, halimbawa sarcastic yung mga sagot na ganun. Oo, ayun, depende. Na parang ayaw naman talaga, tapos syempre maiisip mo ganyan. Gusto ba talaga nito? Ayaw ba talaga nito? Ayun, depende na lang din sa tao kung sarcastic ba itong pagpapaalamanan mo. Depende na lang din sa iyo kung tutuloy ka. Pero sa akin kasi pag mga ganyan, nakikiramdam din ako syempre. Nakikiramdam din ako kung sarcastic nga ba yung kausap ko, kung okay lang ba talaga sa kanya kasi malalaman mo naman sa tono o kaya sa mood nun. So kung puwayag siya, okay, sige. Pero kung alam kong medyo ayaw niya, edi pag-iisipan ko kung tutuloy ako o hindi. Pero nadadala naman sa usapan niya. Ito naman, next. Love interest pa din. Parang, halimbawa, meron kayong date or lakad or something. Tapos, sinabi mo na, sige, alis na tayo, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo na, teka lang, parang I have nothing to wear. Anong impression mo dun sa ganun? Parang siya ang magsasabi. Parang tinatamad ba siya? Or hindi. Wala talaga? Malay naman natin, wala talaga. Pero malalaman mo, tulad na nasabi ko, malalaman mo naman niya kung nagdadahilan lang o kaya kung yung rason naman niya talaga ito totoo, kung wala siya masusuot. Edi, date lang naman, di ba? Date lang. Date lang naman. Kung date lang naman, Diyos ko, importante naman magkasama kayo, di ba? Bakit, i-delete mo? I-delete mo ba yung suot niya? Paano kung ikaw, sinabi mo yun sa kanya, anong sa tingin mo magiging reaction niya as a bilang lalaki, maartehan muna. Ang arte naman nito, ganyan. Isusuot lang. Ang gusto ko makasama ka, tapos ang ganon. 2 oras na naghahanap, wala pa rin mga. Oo, ganon kasi ganun talaga yung mga ibang babae. Talagang struggle nila in their everyday lives ang paghahanap ng isusuot, lalo na pag syempre, importanteng araw, tulad nga rin mga date, ganyan. Gusto nila pinaghahandaan, ayaw nila ng putyo-putyo lang. Depende pa rin sa babae, pero ang importante naman, nagkakasama kayo, you spend time together, yun naman importante. Kahit magsuot ka ng plastic o kaya ng garbage bag, ayan, okay lang yan. O kaya sako, basta importante magkasama kayo, yun yan, tandaan nyo. Ganun, ito. Ito medyo mabigat to. Kasi madami makaka-relate dito. Halimbawa, may nakita kang kausap siya na iba. Tapos sasabihin nyo, hindi ako nagsiselos, ganyan. Teka, sino ang may kausap na iba? Nahuli ko siya, may kausap na iba, ka-text, ganun. Hindi. Ikaw ang may kausap na iba, tapos nahuli mo siya na nakita niya, tapos sabihin niya, hindi naman siya nagsiselos. Yung unang katanungan dyan, meron ba dapat ipagselos? Kasi kung wala naman talaga, hindi wala naman talaga dapat ipagselos. Malay mo, depende rin kasi yan sa lalaki. Siyempre, kung love interest mo yan, alam mo yan kung seloso o hindi. Well,
Hindi, may mga times kasi na kahit sabihin mong hindi seloso yung lalaki, 'di ba? O kapag nakita malalaman mo naman kasi kung kung nagdadahilan lang yan na hindi siya nagsiselos pero deep inside na-hurt siya, naiinggit, nagsiselos, ganun. Actually maraming lalaki yung ganun. Gusto niyo ba yung ganun? Ha? Nakikita niyo nagsiselos yung mga lalaki? Minsan. Ba't minsan lang? Ewan ko kasi parang iba yung dating nun sa babae na parang, uy, nagsiselos. Parang may feeling na, ay, may ano pala to sa akin. At saka minsan depende rin sa mood, di ba? Halimbawa, sabihin mo, nagsiselos ka, tapos, ayaw mo talaga na nagsiselos ka, ganyan. So, parang, ang dating, naiinis ka, may irita ka dun sa tao. Pero cute kasi nagsiselos. Tama, Oo, basta, wag lang susobrahan. Yung normal lang. Kasi kung sobrang selos na yan, mga OA naman. Oo, nag-ano yan, mauwi yan sa hiwalayan. Pero dapat yung mga mga konti-konting selos lang every once in a while. Para nakakit kasi may kilig din sa selos. Oo, may kilig na dating sa... Yun ang hanap mo dun sa selos talaga. Pero mas okay din minsan na wag i-deny ng lalaki na nagsiselos. Mas okay na kahit minsan umamin siya na sabihin nga dun sa babae, sabihin niya sa akin na nagsiselos ako dito, ganyan. Kasi iba yung dating sa amin kasi medyo nakakahilig kasi yun Tapos parang sa moment pag umamin, alam mo yun, yung babae parang sige, hindi ko nakakausapin to, hindi ko nagaganunin. Ganyan. May dating yun sa babae na parang ililimit na rin niya yung sarili niya sa interaction dun sa lalaking pinagsiselos. Paano kapag palagi nang nagsiselos? Ay, naku, baka mamay may problema na yung lalaki. Naku, baka mamay psychopath pala yung jowa mo kung lagi nagsiselos. Ako lahat na lang, miski yung tatay mo, pinagselosan, yung kapitbahay nyo, pinagselosan, pinagbilang mo ng yelo, pinagselosan, lahat na lang pinagselosan, miski yung babae mong kaibigan, pinagselosan, ano to? Hindi kasi may ganun talaga. May ganun. May mga ganun lalaki na basta kung sino yung lagi mong kasama, kung sino yung lagi mo nakaka-spend ng time together, pinagsiselosan, ultimo babae, pinagsiselosan, best friend, pamilya, parang ayaw nila na gano'n, parang gusto nila equal yung attention na binibigay mo sa Pero siyempre, priorities pa din. Siyempre, family, ganyan. Iba kayo ng ginagawa. Correct. And siyempre, depende na rin yan sa tao kung paano niya babalansehin. Basta, for as long as... Paano i-handle yung relationship, correct, diba? oo. Basta wag papasok sa relasyon kung hindi ka kaya. Diba? Nakaka-relate ka ba, JP? Yung totoo. Basta kailangan, balansehin lang yung mga priorities mo sa buhay. Kaya naman yan Basta sa sarili mo, kung sa tingin mo kaya mo din. Ganun, basta. Tanungin naman natin. Mga ganyang usapan. Okay, kayo naman natatanungin ko. So, ano naman ang mga problema na lagi nyong pinagdadaanan ng inyong jowa, crush, love interest, o kung ano man. Ayan, comment below. Lakas mo kayo. Comment below. Ayan. So, ayan, bukas magsasagot pa tayo ng, tatalakayin pa natin ng mga ibang bagay tungkol sa mga ganito, tingnan natin kung ano. Basta mag-comment kayo kung anong gusto nyong talakayin para bukas. Ayan, kasi hinahanap namin yan. Hinahanap namin yan, iniisa-isa namin yung mga comments at tagahanap kami kung ano yung pinaka makabuluhan at kung ano yung maraming makaka-relate. Ayan. So, for the meantime, kain muna tayo na paborito ko dyan. Susunod na ang Hakot Pa More sa Eat Bulaga. Abangan nila yung Kaliserye. Abangan nyo rin yung Kaliserye mamaya after ng Hakot Pa More. Ayan. Ano na kayang mangyayari? Pupunta kaya sila Lola sa sa beach? Sa Baguio. White sand? So, siningit lang namin yun para talaga. Oo, pinag-usapan namin yun. Ayan. Bye-bye!